Christian, mga born again Christian to, nagbabasa sila ng Bible. Tapos namatay po yung asawang lalaki. No? Tapos, yung bata na aksidente siya, nasa skateboard. Tapos, alam niyo yung unang sinabi ng bata? Ano sinabi niya? Sabi niya, forgive me, I'm so mean, ang salbahe ko. Grabe. No? Kung hindi totoo, yung nakikita niya, hindi ko na alam. Diba? Kasi walang ordinaryong tao na bigla-bigla na lang magsisisi sa kasalanan niya in the middle of wala lang. Diba? So, ibig sabihin, itong batang to, nakaharap, may yung batang to, may nakikita siya na something na sobrang holy, sobrang banal, sobrang glorious, to the point na nagsisi siya sa kasalanan niya. Alam niya na nasa presence siya ng isang Diyos na banal. Di ba? Kayo tayo, mga bata, madami na mga kids dito, minsan yung isip natin, sa sobrang sobrang enjoy mo, nakakalimutan mo si Lord. Di ba? Akala natin, ay, pag bata, hindi pa yan marunong. Hindi pa yan nakakaintindi ng mali at tama. Pero tingnan niyo siya. Ano yung unang sinabi niya? Sorry, ang salbahe ko. Grabe. Na-realize niya kung gaano kasama yung ugali niya nung nandun siya sa presensya ng Panginoon, ng banal na Diyos. See? Kahit bata, kahit walang edad, di ba? Walang edad na malalampasan si Lord. No? Kahit anong edad mo, importante na alam mo na merong eternity. Sabihin mo nga, eternity. Sige nga, sabay natin basahin to. Preparing for eternity. No? Yung bata kanina, anong sabi niya? Sige nga, sino nakatanda? Anong sabi niya about kay Jesus? Fire eyes. Fire eyes. Anong sabi niya? You're so pretty. You are so beautiful. And then yung bata, yung mata niya, it's like seeing something na hindi talaga nakikita ng mga nurse. Tsaka ng mga nurse. Akala nila nag-joke lang. Uy, gumising ka. Hindi, yung bata, clearly hindi siya nananaginip. Gising na gising siya. And he was seeing an open vision. Kita niyo yung pupil ng mata niya, yung black, yung maliit na pupil ng mata niya, kung gaano ka straight, kaganyan lang, hindi ko magalaw, straight lang, titigan niya mabuti yung mata niya, nakaganyan lang siya. Ibig sabihin, kitang-kita niya, physical, na nasa harap niya, si Jesus. Grabe. Alam niyo po ba, there are a lot of testimony, no, about heaven. Di ba? Pwede ba skip na po? Doon na tayo sa yung sa sun, yung may picture ng sun, yung your life on earth and eternity, yung may buhangin. Ayan. Ayan, kita mo to? Sige nga, bilangin mo nga kung ilan yan. One. Sobrang dami. Hindi mo kaya bilangin. Ito. Kaya bilangin? Hindi. Isipin mo, ganito kadami oras ang ititigil mo dito sa mundo. Tapos ito, yung buhangin na yan, parang Sahara Desert. Ganyan katagal ang pangwalang hanggan. Walang katapusan. Tingnan mo nga to. Parang walang katapusan. No? Parang wala siyang hangganan. Tapos ito lang yung buhay mo sa mundo. Ano ang mas mahaba? Buhay mo sa mundo, buhay mo dito sa langit o sa impyerno. Sino dito gusto langit? Malamang. Meron ba dito gusto mo impyerno ka? Sinasabi ko sa'yo, pag-isipan mo na mabuti. No? Pag-isipan mo. Kasi ganito kahaba ang oras. Actually, kulang pa to. Hindi enough to para i-describe kung gaano katagal ang walang hanggang. Alam mo yung ka na? Alam mo yung patay ka na? Gusto mo na mamatay pero hindi ka pa rin mamamatay. Gets mo? Alam mo yung nakalipas na yung 1 billion na taon, hindi pa rin tapos. Nakalipas na yung 100,000 years, nandun ka pa rin sa impyerno. Andun ka pa rin. Well, praise God kung sa langit ka. Eh, paano pag loloko-loko ka? Paano pag niloloko-loko mo si Jesus? Paano pag wala kang kaseryosohan sa katawan mo?
100,000, 1,000,000 years na ang nakakalipas na sa impyerno, kapatid. Grabe. Be careful. Mga kapatid, ito tatandaan mo. Yan, ha? Nakikita mo yan? Ito? Kahit ito, yung katawa mo? Saan pupunta to? Ano? Magiging ano to? Abo. Magiging abo ka. There are testimonies of heaven. Look at this picture. Sa Pilipinas, marami din po na naka-encounter na. Ako po, nagkaroon ako ng near-death experience sa Davao. Sino dito nakaranas na near-death experience? Muntik ka na mamatay. Ako po, muntik na ako. Talaga. No? Sa gitna ng kalsada, alam niyo, naglalakad ako, sa gitna ng kalsada, and then natapilok ako. Pagkatapilok ko, bigla na lang po nagdilim yung paligid ko. No? Yung ano ko, yung katawan ko, para siyang may magnet. Ano yung magnet, di ba? Para siyang may mabigat na semento, tapos hinihila ka. Hila. Tapos ikaw, wala kang magawa. Tigas na tigas ka lang. Ganun yung pakiramdam ko. Sobrang sakit. Tapos hanggang, alam niyo yung TV na walang signal, sino may TV sa bahay? Naranasan may walang signal. Yung parang shhh, nagkagaling-galing dyan. Di ba? Ganun yung ano ko, ganun yung naging paningin ko. Ganun din siya, di ba? Ganyan, ang sakit. Tapos nawala yung sakit. Hindi ko maramdaman yung sakit. Pero yung mata ko, nagaganito siya. Alam mo yung TV, yung unti-unting nagaganon. Unti-unti siya nawawala ng signal. Tapos yung mga boses, paligid siya ng paligid. Tapos nung nawala na yung signal, sobrang lumabo. Nakagaya lang ako, hindi ako, tapos parang hinihila ko ng dilim. Parang hinihila ko ng something na sobrang bigat, na hindi ko siya mapigilan. My eyes was like this. Alam niyo yung curtain na black? Totoo pala yun. Yung curtain na black, diba, ganyan. Ganyan yung mata natin, pag ganun siya. Hanggang sila shut down, total black. Tapos sila, naririnig ko sila, totoo po yun. Yung mga taong nakocomatose, sino sa inyo may kilala na comatose? Na stroke. Yung mga alam niyo ba, na kapag namatay po tayo, sino may alam? Ano ang huling nawawala sa tao kapag patay na siya? Ano ang huling nawawala? Sa 5 senses, ano ang pinakahuli na nawawala? Ano? Ears. Alam niyo ba, na isang tao na stroke, ang isang tao na comatose, possible naririnig pa rin kayo, hindi lang siya makalaskap. Ganun yung nangyari sa akin. Narinig ko lahat, but everything was black. And para ako nakakulong, para ako nakaganyan, hindi ako makapagsalita. The Bible says, nung kay Jesus, nung si Jesus ay nabuhay muli, anong sabi ng Bible? Oh death, where is your sting? Anong sabi doon? Oh, ikaw kamatayan, nasa ng tapang mo. Alam niyo kung bakit? Kasi pag ikaw mamamatay na, wala kang magagawa. Ang tapang, ang sting ng kamatayan. Alam niyo ba yun? Mga bata! Okay, alam niyo ba kung kailan ang huling oras niyo? Ate, malakas pa ako talaga. Ang sabi sa Bible, Hebrews 9:27, hindi mo alam kailan ang huli. Itinakda sa tao mamatay. Sino dito alam mo kailan ka mamamatay? Wala. Diba? Sino dito? Pag alam mo kung kailan ka mamamatay, halimbawa, malalaman mo na, bukas ikaw mamamatay na, anong huli nga gagawin mo? Sige nga. Kunyari, bukas na yung last day mo. Anong huli gagawin mo? Mag-i-repent? Pero yung ibang mga tao, hindi. Alam mo kung anong gagawin nila? Pupunta ko sa bangko, magnanakaw ako, pupuntahan ko yung crush ko, aamin ako sa kanya. Pupunta ako sa babae, sa lalaki na gusto ko. Pupunta ako sa kalsada, tatalon, pupunta ako sa dagat. Pag-i-stay ako doon, pupunta ako yung mga kamag-anak ko. Kalimitan, karamihan ng tao, walang pakialam kung saan sila pupunta. Ikaw, may pakialam ka ba? May pakialam ka ba kung saan ka pupunta? Ito yung sinasabi ko sa'yo. Pag ikaw wala kang pakialam, magsisisi ka. Alam mo kung bakit? Hindi po totoo na kapag namatay ka, walang maaalala. Tanggalin mo yan, hindi totoo yan. Yung iba, ano nagsabi? Ay, magpapakamatay na lang ako, mawawala na lahat ng problema ko. Makakalimutan ko na, tapos na lahat ng paghihirap ko, mali.
Sabi sa Bible, it is appointed to man to die, and after that judgment na, i-judge ka na ng Lord. Alam niyo ba may verse sa Bible? Mamaya papakita ko yun. Sino dito, gusto mo maging share ka sa heaven? Gusto mo sigurado, langit ka? Pagbaba mo dito. Oh, mamaya, pagbaba mo lang, pagkatapos natin dito. Sino dito, gusto mo 1,000,000% sure ka na heaven? Hindi ka, taas nga kamay. Sino dito, gusto heaven? Gusto mo mga kapatid, ito ako po, I am doing my part. No? Ginagawa ko yung part ko. I'm teaching the word to you. Sinashare ko ang salita ng Diyos sa'yo. Ngayon, pag ikaw hindi ka nagpakaayos, sa tingin mo, sino ang magsasuffer? Ako o ikaw? You. How about me? What will happen to me? Ano mangyari kay Ate Joey? O di may word ako sa Lord. At para ikaw, paloko-loko ka, pabali-baliwala ka, patay-malisya ka. Diba? Binabaliwala ang mga Bible, di ba sinaseryoso si Jesus? Kapag namatay tayong dalawa, ako, wala na akong pananagutan sa'yo. Ang sabi sa Bible, yung dugo mo, wala na sa kamay ko. Dahil ginawa ko yung parte ko. Mga kapatid, kahit sama-sama tayo dito ngayon, kapag namatay tayo, yung katabi mo, di mo yung kasama. Tingin mo, kasama mo yung tatay mo, kasama mo yung nanay mo, wala kang kasama kapag namatay ka. Ito yung tanong, kailan ka mamamatay? Huwag mo itanong sa katabi mo ko, naman. Wow, di ba yung iba nag-iisip, ikaw ka lang mamatay. Wow, di ba yung mga sakit sa ulo? Di ba, pag may, kailangan mo, uy, wag gano'n na, masama yun, okay? Huwag tayong gano'n, no? Wala po nakakaalam. Ate, malakas naman ako. May balita. Sino dito may Facebook? Anong viral na balita ngayon? Viral na balita. Sa Davao, meron po doon 17 or 18 years old na babae pinatay ng magnanakaw. 38 na saksak. Alam niyo kung ilang taon? Alam mo kung ilang taon yung mga gumawa? 14. 15 years old. Yan ang sinasabi ko. Mga bata, huwag mong isipin, huwag mong ilagay sa isip mo na bata pa ako. Enjoy lang ako. Hindi mo alam ang demonyo, unti-unting sinisira ang buhay. At wala kang kaalam-alam. Diba? Kasi, akala mo, ay, pag namatay ako, may magpe-pray naman sa akin 40 days. Diba? Pag namatay ako, may magpe-pray naman sa akin. Alam mo ba walang nagagawa yung prayer nila? Pag namatay ka na? There's nothing in the Bible. Walang sinabi sa Bible na kapag namatay ka at may nag-pray sa'yo dito sa lupa, bigla na lang patatawarin ng Diyos sa mga kasalanan mo. Maliban, mabuhay ka ulit. Paano pag hindi ka nabuhay ulit? O didiretso ka na? My God. No? At yung sabi nila, ay, wala na akong maaalala pag namatay ako. Pag namatay ako, magiging angel ako sa Hawaii. Sino dito mga nag-iisip ng gano'n? Pag namatay ako, magiging angel ako, tapos gusto ko sa Paris, sa Japan, magpapaganyan-ganyan ako, lilipad-lipad ako doon. Pag namatay ako, magiging angel ako, ngayon pala, ugaling devil ka na. Lagot. Paano ka magiging Joke lang yun. Diba? Sabi ng ibang tao, gusto ko maging angel pag namatay ako. Ngayon pa lang umagaling devil ka. Sa tingin mo, magiging angel. Joke lang po yan mga kapatid, ha? Sa tingin mo, magiging angel ka. Ha? Ito, hindi na malabas sa bibig mo. Puro alam mo na yun, puro mura. Di ba? Sinungaling tayo. Nagsisinungaling tayo. Bastos tayo sa matatanda. Diba? Tapos kung nangungupit tayo. Ako po, mga kapatid, huwag niyo po isipin na perfect ako. Marami rin po akong kalokohan ginawa, okay? Pero pinagsisihan ko po yun at hindi ko na inuulit. No? Alam niyo ba na may mga tao na hindi naniniwala na may impyerno at may langit? Alam niyo ba na mayroong mga tao na iniisip nila
Kapag namatay ako, hindi na ako mag-exist. Diba? May mga tao na nag-iisip, pag namatay ako, mapupunta ako sa ilalim ng lupa and then wala na. I am not existing anymore. Mali ka. You are created in the image of God. Body, soul, and spirit, meron kang kaluluwa. Sino dito may kaluluwa? Aba, syempre lahat. Magbihira. Ikaw, wala kang kaluluwa. Video. Kasi, ate, sa bayan, walang kaluluwa yan. Huwag ka na sa bayan eh. Hindi. Lahat tayo may kaluluwa. May pupuntahan yan. Meron pong story. Tingnan mo itong babae ito. Makinig kayo. Si Donna Cushman. Totoo yan. Sa Pilipinas, meron din. Si Donna, ang age niya po ay 16 years old. 16. Ito. Sinabi ng lola niya, sabi ng lola, anak, nasa laruan sila. Huwag kang lalayo sa akin. Sabi ng lola niya. Makinig kayo. Kahit mga adult na, no? Sabi ng lola niya, huwag kang umalis dito, baka kung ano mangyari sa'yo. Tapos si Donna, dahil bata siya, matigas ang ulo niya. Merong dalawang lalaki, kinausap siya. Ang sabi sa kanya ng dalawang lalaki, uy, ganda mo naman. Pwede ba tayo maging mag-ibigay? Binola-bola siya. Tapos sabi ng lalaki, tara, sama kayo. Magkaibigan din sila. Tara, sama ka. Sumama siya. Kahit na sa isip niya, iniisip niya, yung lola ko magagalit sa akin. Pero dahil wala siyang takot sa Panginoon, sumuway siya sa lola niya. Sumama siya sa kotse ng lalaki at na-rape siya. And then, after 25 weeks, nalaman po na buntis siya. Nalaman ng lola niya, nung nanay niya, 16 years old, no? And then sabi na, nung nanay niya, pupunta tayo sa clinic, ipapa-abort natin. 25 weeks pregnant, buo na po yung baby nun. Ngayon, hindi sinabi ng clinic na magmanganak pa rin siya. Ang pinagawa sa kanya, uminom din siya ng saline solution, parang muriatic acid. Itinurok dun sa baby. At yung baby, iinumin niya ng baby. Masusunog yung baby from the inside out. Paglabas ng baby, patay na po yun. Ganyan ang abortion. Mag-ingat kayo. Diba? Tapos siya, nakalimutan ng nurse na ganun yung kurtina. Nakita niya yung bata nasa loob ng bote. Nagsisigaw siya ng nagsisigaw. Nagpanic siya. Kasi akala niya yung ilalabas niya dugo lang. Yung ilalabas niya pala buong bata. And then hinan siya noon. Naulit na naman nagpalaglag ulit siya. Hanggang sa one time nakapag-asawa siya. No? And then na-born again siya. Nag-repent siya sa mga kasalanan niya. No? Naalaman niya mali pala yung ginawa niya. There was one time na nag-worship siya. Nakaupo siya. And then nakikinig siya ng worship song. And then all of a sudden, nagkaroon siya ng open vision. Hindi dito nakita niya talaga parang TV, gumaganyan. No? Merong mga bata, ito. Merong dalawang bata na tumatakbo. Isang babae at isang lalaki. Tumatakbo papunta sa kanya at hinalikan siya sa pisngi, magkabilang pisngi. At ang sabi sa kanya, Mama, we forgive you. We're waiting for you. We forgive you. We love you, Mama. We're okay. And then wala na yung vision. Tapos na. And it healed her. Nagkaroon siya ng inner healing. No? Yung mga trauma, yung guilt, nawala lahat. Pinagaling siya ng Lord on the spot. Hindi doktor ang nagpagaling, hindi psychologist na nagpagaling. Alam mo kung sino nagpagaling? Si Jesus mismo. Yung trauma niya, yung guilt niya, yung spirit of death, na nagpalaglag ako. Yung guilt nawala on the spot. Diba? At ang sabi sa kanya ng Lord, anak, pinatawad kita. I love you so much. I forgive you. No? At ang grabe yung pagsisisi niya sa kanyang mga kasalanan. O hindi ka pa ba naniniwala na may langit? Alam ko. Well, I don't know. Lahat ba dito naniniwala na may langit? No? Alam niyo ba na by default, impyerno ka? May tao may habang sasabihin nila ganito. Gagawin ko yung gusto ko, tapos pag mamamatay na ako, saka na ako magsisisi.
Paano pag nasagasaan ka on the spot, dead on the spot? Wala ka ng pagkakataong magsisi sa kasalanan. Yung iba sasabihin ka nito, bata pa naman ako! Pwede ko naman gawin lahat ng gusto ko. Boom! On the spot, wala na. Kayo mga bata, mga youngsters, kahit mga adult, ilang taon ka na? Ikaw? 9, ikaw? 12. 12? 17. Kayo? Ayun. Ha? 10. Magkabit din. 10 gawin? O, ikaw ano? 12, 17, 16, 6. Ha? 22? Medyo ko lang. Beba ta pensive. Youngsters yan, di ka. Ha? 9, 11, si Kuya. Si, Daddy. Ha? Pwede mo palakpakan mo sila. Umabot ka ng gano'n. Sige nga, malakas na palakpak. Sabihin mo, hallelujah. Thank you, Jesus. Yeah. Alam mo kung bakit? Yung iba, hindi umabot ng 1 year old. Tapos ikaw, sinasayang mo buhay mo. Hindi mo na-appreciate buhay mo. Pag nagbe-birthday ka, yung attitude mo, ganito, wala akong cake! Wala akong handa! Wala bumabatid sa akin! Ayoko na mag-birthday! Yung buhay ka lang. Humihinga ka, may tibok ang puso mo, hindi ka pa masaya. Pero yung iba ano, naiingit, para yung Facebook, para yung YouTube, buti pa sila may handa, buti pa sila in-invite ng kaklase, buti pa sila may surprise, buti pa sila may pagkain, buti pa siya may cake, bakit ikaw hindi mo na-appreciate, buti buhay ka pa. Diba? Wala pa ka mga ulit si Lord? Buhay ka pa? Grabe. Hindi mo ba nabi? Okay, mga kapatid, minsan nakakalimutan mo eh. Di ba? Nakakalimot ka? Buhay ka ba? Bukas hindi mo alam. Tomorrow is not sure, the Bible says. Tomorrow may not come. Sino dito, 100% sure ka, gigising ka bukas? Ewan sa inyo, ako 99 lang. Hindi ako sure. Bakit? Hindi ko mahawak buhay ko. Di ba? Hawak mo ba buhay mo? Hindi. Eh, sino dito? Ang magsasabi siya, bata pa ako, di ba ako kukunin na Lord, masamang damo ako, matagal pa ako mamamatay. Paano pag mauna ka? O, lagot ka ngayon. Hindi totoo yun. Huwag kayong maniwala doon. Na pag masamang damo, matagal mamamatay. Alam mo kung bakit matagal ka mamatay? Sabi sa Peter, sa book of Peter, God is patient with you. Alam mo kung bakit yung masamang damo hindi mamatay-matay? Kahit salbahe hindi mamatay? Sabi ng mga Pilipino, kasabihan, alam mo kung bakit? Sabi sa Bible, God is patient. He doesn't want anyone to perish. Sobrang pasensya sa iyo ng Lord. Ang haba ng pasensya sa iyo ng Panginoon. Amen? Ate, bakit yung mga salbahe? Hindi pa sila. Sana kunin na lang sila ni Lord. Bakit yung mga babae? Sila pa yung nauuna. Teka lang, paano mo nasabing mabait yan? Diyos ka ba? Alam mo ba yung iniisip niyan? Walang makakapagsabi. No? Maliban, kung yan ay born again, talagang damage. No? Pero paano pag hindi nakakakilala sa Lord? Mabait naman yan, pero grabe magmura. Mabait naman yan, pero grabe yan magsinungaling. Ganon. Kung ano mga bisyo niya, grabe yan magbisyo, grabe yan magsugal. Diba? Mabait yan. Standard mo. Pero standard ng Lord. Tanda mo, pag namatay ka, anong standard ang susundin natin? Kapag namatay na tayo, anong standard? Bible. Huwag ka maniwala din sa mga sinasabi. Oh, makabait ka, para langit ka. Diba? Ikaw yung lahat ng mababait sana kunin na ni Lord. Sabi nila, yung bait niyan, pag may mabait na mga kaklase, di ba, ang mabait na mga kaibigan, uy, ang bait mo, sana kunin ka na ni Lord. Di ba ganyan yung mga biruan? O, ang bait niya, sana kunin ka na ni Lord. Tapos ako naka, di ba, yan talaga
rin ako nakatuloy. Di ba? Anong punto ko? Matatapos na tayo. Kunti lang to eh. Di ba? Anong point ko? Mag-prepare ka sa langit. Di ba? Ngayon, hindi ka pa sigurado. Kailangan mo maging sure. How? Repent of your sin. Believe in Jesus Christ. Your sin will be forgiven. Di ba? Eh ate, sabi nila, mag-sin pa daw ako para hindi ako impyerno. Huwag daw ako kumain ng dugo para daw hindi ako ma-impyerno. Huwag daw ako magsuot ng mga pantalan para daw hindi ako mapunta sa impyerno. Walang kwenta lahat yan. Magpa-member daw ako para hindi ako mapunta sa impyerno. Para maligtas daw ako, walang kwenta yan. Kung ang puso mo hindi totoo sa Panginoon. Ano sabi ng Lord? Walang lihim na? Di mabunya. Yang katabi mo, yung iniisip niya ngayon, ibubunyagin ng Lord. Alam mo ba yun? But the Bible says that we will give account. Ano sabi ng Psalmist? The meditation of my mind be pleasing to you, O God. Pati yung iniisip mo, i-judge niya ng Lord. Kaya iba, ay, makakapagtago naman ako. Wait, yan? Yan iniisip mo dyan, mag-ingat ka. Kasama yan sa i-judge ng Lord. Diba? Kasama yan. Kaya kailangan, yung kabanalan, hindi physical lang. Hindi yung attend ako ng church. Yes, maganda yun. Sino ka pag wala ka ng kasama? Sino ka pag wala yung mga leader? Sino ka pag wala ka sa church? Anong iniisip mo pag wala ka sa church? Pag wala nakakita sa'yo? Nag-iiba ka, split personality. No? Hindi pwede yun. Tingin mo malalangit ka nun? Di ba? Tingin mo malangit ka nun? Pag ganun yung attitude mo? Di ba? Hindi! Di ba? O, teka lang. Tingin kayo sa akin, mga kapatid. Then, wait lang. Guys, sinasabi ko to hindi para sa katabi mo, kundi para sa sarili mo. Di ba? Hindi ito ganito na magtuturo tayo, ate siya. Ayan, ayan. O, kita mo yan, ate. Mali yun. Okay? Para sa'yo to. Okay, tingnan niyo to. Next picture. Alam niyo ba na mayroong tatlong heaven? Do you know? What the third heaven is where God is. The Bible, in the Old Testament, meron po tayong tinatawag na firmament or sky. Ito po yung first heaven. Yan. Paglabas mo yan, tumingala ka. Nakikita mo yung mga langit. It is mentioned in the Old Testament. It is the firmament, sky. First heaven. What is the second heaven? Ito na mga kapatid. Genesis 1:14, sabi ng Lord, let there be light that expands to the heavens and separate the day from the night. Let there be signs and seasons for the days and years. Ano yung second heaven? Oy, magtatanong ako Ayan. Magtatanong ako, dapat masagot niyo. Galaxy. Alam niyo ba, kapag nagpe-pray tayo, may nangyayari dito. Sa second heaven. Alam niyo ba yun? Because this is where the spirits dwell. This is where the demonic, demons, angels, the spiritual war is happening. Hindi yan maliliit na mga astronaut. The Bible says that we are not fighting against flesh and blood. Diba? Si Daniel, nung nagpe-pray si Daniel, ang sabi ng Angel Gabriel, alam mo Daniel, nung nagpe-pray ka, yung King of Persia, hinaharangan yung answered prayer. Alam mo, pag nagpe-pray tayo, hinaharangan ng demonyo yung mga sagot sa panalangin natin. Kaya mag-pray ka. Okay? Akala mo wala nangyayari? Dito, ayan, nandyan ang labanan. Sabi sa Ephesians chapter 6, we are not battling against flesh and blood, but against rulers, against... Meron ba isang lalaki na namatay? Makinig kayo. May lalaki na namatay. Tapos yung lalaki na yun, nakita niya, may mga nagpe-pray sa kanya. Tapos, yung mga prayer parang ganito. Gumaganyan. Dumadaan. Tapos, yung mga tao habang nagpe-pray, para silang nagpo-form ng bridge. Ganyan. Parang bridge. So, ibig sabihin, kapag nagpe-pray ka, nakita niya na pag ang tao nagpe-pray si Lord,
para ganito, nakaabang na agad yung heaven, nakaabang na yung mga angels sa utos ng Panginoon. They're just waiting and the answer is being made already. Kaya sabi ng Lord, ask and it shall be given. Seek and you will find. Knock and the doors will open. Sino dito mga sumama ng prayer and fasting? 3 days, kamapalapakan si Lord. Sino na nandito, gusto mong sumama sa susunod na prayer and fasting? Sino sumasama dito sa 5 a.m. prayer? Nagigising na maaga. My God, palapakan mo si Lord? Grabe. Pag nagpe-pray ka, may nangyayari. Okay? Sa spiritual realm, yung mga angels naglalaban-laban sila. Meron pong lalaki na nakakita ng vision na every time na tayo po ay nananalangin, the Bible says that the prayers of the saints are like incense. Parang usok yan. Kapag nagpe-pray ka, yung mga prayer mo tumataas. Pumupunta sa trono ng Diyos. Alam mo ba yun? Yung mga prayer natin, yung worship mo kanina. Kumakanta ka kanina, di ba? Oh, maliban, hindi ka talaga kumakanta sa puso mo. Kanina, kumakanta nga sa tayo mo, saan pumupunta yun? Yan sa pader? Hindi. Umaakyat yan sa trono ng Panginoon. Naaamoy ng Diyos. God is pleased. Diba? Natutuwa ang Diyos kapag kumakanta ka. Ate, wala ako sa tono, no? Wait lang. Hindi nakatingin si Lord sa tono. Nakatingin siya saan? Sa puso. Sa heart mo. Amen? Diba? So, ang sabi po dito, Revelations 22:5, and the night will be no more. They will need night nor lamp, for the Lord God will be their light, and they will reign forever and ever. Ito na po yung third heaven. Walang location. Alam niyo ba na ang third heaven walang identified location? Heaven has no location. Hindi mo mamamangak, hindi mo kayang imapa, hindi mo kayang hanapin sa universe. Alam niyo ba ng universe, yung natin, solar system, hanggang ngayon hindi pa rin nila nararating yung dulo? Alam niyo ba yon? At sabi ng mga scientists, hanggang ngayon, pa-expand ng palaki ang universe. Hanggang ngayon, wala pa rin makapagsabihan sa ng dulo. Wala rin makapagsabi nasa ng langit. Because it is spirit. God is spirit. No? Pag ikaw ay namatay, dalawa ang pupuntahan mo. No? Possibility, langit o impyerno. Ngayon, by default, impyerno ka talaga. Kasi dahil sa kasalanan. Romans 6:23. No? Pero ito, sabi pala ni Jesus sa John 14:1-2, let your natural hearts be troubled, but believe in us in me. In my Father's house are many rooms, so I would not tell you if I go and prepare a place for you. May hinahanda sa'yo si Lord. Diba? May kwento po, meron po isang pastor, namatay siya. Namatay. Namatay po siya. Tapos, napunta siya sa heaven. Tapos, nakita niya yung malalaking mansion. Ang laki ng mansion. Tapos, nakita niya yung bahay niya. Tapos, nagtaka siya. Bakit gano'n ang liit ng bahay ko? Bakit yung kanila mansion? Sabi ng angel, yan lang yung kinaya namin eh. Sa mga pinalala mo, sa mga ginawa mo. Grabe, no? Di ba? Yun lang daw yung kinaya. Di ba? Dahil sa mga pinagagagawa niya. Tandaan mo, pwede mo maloko ang tao, pero ang Diyos hindi mo malaloko. Amen? Sige nga, andyan pa ba kayo? Basahin natin ito sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Luke chapter 15, verse 7. Sabi dito, sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang tumalikod sa kasalanan kaysa sa siyang na matuwid na hindi kailangan magsisimayayabang. Ang sabi ni Lord, meron daw isa. Kapag meron isa, alam mo ba ang langit? Nagdidiwang sila. Alam mo bang 2 beses nagdiwang ang langit sa buhay mo? Noong una, na ikaw ay pinanganak, alam mo ba yon? Na nagdidiwang ang langit? Anong sabi sa Bible? Sabi sa Book of Psalms, Psalm 139, anong sabi doon? You saw me before I was born. Every day of my life is recorded in your book. Every moment was laid out before you. How precious are your thoughts about me?
grabe nag-rejoice ang langit. Alam mo ba yun? Tapos may pangalawang rejoicing yung nagsisi ka na sa kasalanan mo. Ate, talaga, buong langit magtitiwag para sa akin, oh. Ganyan ka kahalaga sa Panginoon. Kaya nga tayo dito sa church, magtutuloy-tuloy po tayo. Kahit ang umatid dito, 2 na lang, 3 na lang, 4 na lang. Ate Jomy, paano pag ako umatid dito, 1 na lang? Paano pag umatid, 2 lang? Paano ko ang pumunta, 1, 3, 4? Paano pag wala? Paano pag isa? Tuloy pa rin ba yung gawain ni Yes? Bakit? Langit nga, tuloy ang pagdiriwang eh. Kahit isa lang. Alam pa niyo nga si Lord? Diba? Sabi dito, yun na. Hebrews 9:27. Sabay-sabay natin basahin bago tayo mag-pray. 1, 2, 3, go! Itinakpan sa tao ang mamatay ng minsan. Pagkatapos ay paghuhukom. Next! Diba? Paano daw tayo? Paano ka makakapag-prepare? Ate Jomy, ano kailangan kong gawin? Ito number 1. Keep your minds on things above. Sabi po sa Bible. Sabi sa Philippians. Diba? Sabi dito sa Colossians, sabi nga, set your mind on things above, not on earthly things, for you died, and your life is hidden in Christ. Sabi sa Philippians 3:19, sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3, go! Their end is destruction, their God is their belly, their glory is in their shame, their minds are set on earthly things, but our citizenship is in heaven, and we wait for God. Alam mo ba hindi ka taga dito? Sabihin mo nga din sa katabi mo, hindi ka taga dito. Sige, sabihin mo. Sabihin mo, alam mo ba hindi ka taga dito? O, tanongin mo yung katabi mo. Sabihin mo, ikaw ba tinanggap mo na si Kristo? Nagsisi ka na sa kasalanan mo? Na-born again ka na ba talagang totoo? Kung oo ang sagot mo, sabihin mo dyan sa katabi mo, tagalangit ka. Naman. Kakaiba ka! Sabihin mo sa kanya, kakaiba ka! Bakit yung mga kaklase mo? Panay ang sayaw sa TikTok? Panay ang sayaw ng mga lalaswa? Bakit yung mga kaklase mo? Ayaw ng Bible? Ayaw kay Jesus? Ayaw mag-church? Bakit sila? Ayaw nila sa Panginoong Jesus? Ayaw nila ng small group? Ayaw nila may chat sa kanya? Pero ikaw, gusto mo? Sila nakikinig ng mga song na puro mura, puro heartbreak, kabata-bata mo, wala namang jowa, puro heartbreak na song, puro mga depression song ang pinapakinggan, pero ikaw, kakaiba ka. Ha? Ano pinapakinggan mo? Mananatili sa'yo, eyo, pray. Sabi ng kaklase mo, ginagawa mo. Di ba? Kakaiba ka. Sabi mo, kakaiba ka! Wow! Sabihin mo, ito, sa sarili mo, I'm out of this world. Hindi ka taga dito. Kaya huwag mo masyadong mahalin yung mundo. Ate, sasabihin nila, KJ ako. Sasabihin po nila, ate, ano ko? Sasabihin nila, ang weird ko. Sasabihin nila, ang OA ko. Sasabihin nila, ikaw ang puro ka na lang church, puro na lang ganyan. Wala ka nang sinabi ko ni church, wala ka nang sinabi ko ni Bible, wala ka nang because yung mga post mo, puro kay Jesus. Bakit baliw ka na kasi kay Lord? Bakit hindi ka kasi taga dito? Kasi itong mundong to, ilipas to, huwag masyadong mahalin. Iiwanan mo to. Ipagbabalik mo si Lord dahil lang sa bagay sa mundo, dahil sa pera, dahil sa jowa, diba? Dahil sa lalaki, dahil sa babae, dahil sa trabaho, dahil sa mga labahan mo, dahil sa mga pinagkakabalan mo sa... Hindi mo na ako mag-church kasi ganito. Pabira, pinagpalit mo agad si Lord. Ito, iiwan mo yan. Ano sabi ng Lord? Isipin mo, pag-isip mo sa umaga, bawat ginagawa mo may eternal consequence. Tandaan mo yan. Walang bagay na ginagawa mo sa mundo na hindi mo pananagutan. Mabuti o masama. Yung iba na sasabi na YOLO, alam mo YOLO? Ano YOLO? YOLO live once. Diba? Gagawin ko na yung gusto mo. Isang beses lang ako nabubuhay, o tama. Isang beses ko lang yung mamamatay. No?
Wala nang second chance. Wala nang take two. Walang reincarnation. Huwag kayo maniniwala doon. Kalokohan na yun. Diba? Yung mga pinapanood nyo, yung mga anime, yung mga movie, meron isang babae, namatay, mahirap siya, tapos na-reincarnate siya, prinsesa na siya. Kalokohan yan, walang ganyan, ha? Yung isang lalaki na mahirap, nalulong sa sugal, namatay, na-reincarnate siya na isang emperador sa isang mayamang bansa. At ang gaganda ng mga asawa niya, kalokohan. Gumising ka, tapikin mo yung katabi mo, sabi mo, uy, gising. Huwag ka magpantasya, walang ganyan, ha? Pag namatay, isang beses lang. Tanda mo to, sa buhay walang take two. Yung buhay mo, isa lang yan. Pag nawala yan, wala nang take two. Maliban na lang bigyan ka ng chance ng Lord. Hallelujah. Paano kung wala na? Diba? Sabi dito sa verse, sabay-sabay natin sabi, 1 John. 1 John chapter 2, verse 17 to 17. 1, 2, 3, go! Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga kabagay na sa yung God. Oppose! Ito ang tawag sa inyo, yung mga mahilig kayo sa mga mundo. 1, 2, 3, go! Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi ka umiibig sa Ama. Ang lahat na nasa sanlibutan, ang masasamang kasa ng laban, ang kasa ng mga mata, ang kasa ng pagmamalaki sa mundo, ay hindi nagmamumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Kaaway ka ng Diyos. Sabi din sa Bible, ang friendship with the world is, ano? Kaaway mo ang Diyos. Kapag ganito, masyado mong mahal ang mundo. Ayaw ko iwan yung kaibigan kong bad influence. Ayaw ko iwanan yung bisyo ko, yung sugal, yung alak, sigarilyo. Ayaw ko iwanan yung jowa ko na bad influence. Tandaan mo, pag minamahal mo yung masyado, ano ka? Makasanlibutan ka. Sa tingin mo, magiging kaibigan mo ang Diyos? Hindi, kasi kaaway ka ng Diyos. You are the enemy of the Lord. No? Pero when you receive Jesus, when you repent of your sin, you are a friend of God. Sino dito kaibigan ng Lord? Kaibigan mo na si Lord. Amen? You are a friend of God. Kaibigan mo ang Lord. Kaya ikaw, ano mga pakaibigan mo na kanta? Ano pakaibigan mo mga kanta? Si Joanie, ano? Yung kakantay mo, Fred can light. Pwede ako din na word! Pero yung mga kinakanta niya ganito, ayaw kantayin kasi, worldly. Diba? Ayaw kumanta ng worldly song eh. Ano yung mga usong kanta? Multo daw. Okay, ganyan. Multo ka na multo. Ayan, naging multo ka. Diba? Ayan, mga games dyan, mga mobile games, mga ganyan. Diba? Tingnan nyo? Magka-grade na tayo. Basahin natin. 1, 2, 3, go! Mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng kinahuhumalingan nito. Ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos mabubuhay magpakailanman. Come on! Palapakan mo nga si Lord! Sino mabubuhay magpakailanman? Hindi yan katamaan pagkailan, di ba yan? Okay? Tigilan, hindi po yan yan. Ang kapangalanan ay eternity. Saan? Sa langit. Diba? Mawawala yan lahat. Yung pinagmamalaki mong pera, yung pinagmamalaki mong talino, yung pinagmamalaki mo na nakaseksihan, yung mundo ay nakikita mo sa mga sa YouTube, yung pinagmamalaki, ang galing nila maglaro, ay ang galing nila. Lahat yung pinagmamalaki mo, anong sabi ng Lord? Mawawala. Huwag mong pagpalit si Lord. Dapat sabi dito, don't make permanent decision based on temporary things. Sabi niya, iiwanan niya ako. Sabi niya, magpapakamatay siya pag hindi namin ginawa. Don't make permanent decision based on temporary things. No? Huwag kang gumawa ng mga malalaking desisyon based lang sa mundo. Kasi wala na magmamahal sa akin. Kasi kailangan ko ng pera. Kasi kailangan ko nagugutom yung mga anak ko. Gagawa na lang ako ng masama.
sabi ng Lord? Temporary lang yan. Huwag mong kang gumawa ng desisyon na panghabang buhay mo pagsisisihan. Okay? Huwag kang gagawa ng desisyon. Hello, thank you sa akin. Never make a decision based on your temporary situation. Temporary emotion. Ay, mahirap pa rin kami. Ay, hindi pa rin ako binibless ng Lord. Ayoko na kay Lord. Paano pag namatay ka bigla? Ay, hindi ako binibless ng Lord. Paano pag mamaya nasagasaan ka? O, lagot ka ngayon. Diba? Nag-decide ka agad. Wala ka ng faith. Diba? Yung decision mo based sa emosyon. Ay, hindi ko feel si Lord ngayon. Ayoko na. Wala nag-appreciate sa akin. Ayoko na. Hindi ako binless ni Lord. Ayoko na. Asan faith mo? Where's your faith? Sabi sa Bible, faith is the substance of things hoped for. Si dito may hope, pag-asa. Alam mo bang heaven is our eternal hope? Sino dito gusto mo, hindi ka na magugutom, hindi ka na magkakasakit, wala nang anything. It is in heaven. No? It is perfect. In heaven. Diba? Oh, tandaan nyo to. Last na lang. 1, 2, 3, go! Kaya, ang paningin na, ay, nawala na yung mga nagbabasa. 1, 2, 3, go! Kaya, ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na hindi makikita at hindi sa mga bagay na nakikita. Sapagkat panandalian lang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na hindi nakikita. Eh, hindi ko naman nakikita yung mga prayers ko. Hindi ko pa naman nakikita ang langit. To see is to believe. Di ba? Sabi ng iba, hindi ako maniniwala hanggang hindi ko nakikita. Anong sabi ni Jesus? Ang maniwala kahit hindi ako nakikita pinagpala. Grabe, palakpakan mo sa inyo. Kasi naniniwala kayo. Yung iba, sasabihin nila, ipakita mo nga sa akin si Jesus. Maniniwala na ako. O sige, o gusto mo matay? Paano makita mo si Jesus? Sabi mo eh. Di ba? O ayaw mo naman mamatay, di ba? Ayaw mo naman mamatay para makita mo si Jesus. Sabi mo, to sige to believe. Sabi ni Jesus, yung kahit hindi mo nakita si Lord, ang saya-saya mo. Sino dito, nakita mo na si Jesus ng physical? Meron? Sa panaginip, meron na ba dito na naginip ka, nakita mo si Jesus? Sino nakanaginip na? Hallelujah! Praise God! Diba? At sabi ng Lord, for we love Him even though we did not see Him. Pero gusto mo makakita si Jesus? Ayaw ka mamatay! Ate! Diba? Kasi nasabi ko, gusto mo ma-encounter si Jesus. Alam niyo ba na possible yun? Na kahit hindi mo kailangan mamatay, you can see Jesus. Sige nga, ano ang perfect definition ng love? Ano yung famous verse sa Bible? Taas ang kamay na may alam. Famous verse sa Bible about love. Yes, God is love. Alam niyo ba, merong isang kabataan, nag-aral siya sa Bible school. Nag-aral siya ng theology. Namatay siya. Grabe, 12 minutes, brain dead. Tapos nakita niya si Jesus. Sabi niya, grabe pala si Jesus talaga. Kahit buhok ni Jesus, yung buhok ni Jesus, kahit yung piling mata ni Jesus, eto, nakakatawa. Sabi niya, siguro daw kahit daw yung muta ni Jesus. Joke lang yun. Diba? Joke lang, okay? Yung mata daw ni Jesus, everything about Jesus is love. Liquid love. Parang ganito siya. Tapos totoo talaga yung sinabi sa Bible, our sin, He remember no more. Kapag nasa heaven ka daw talaga, para talagang yung kasalanan mo, wala, non-existent. Hindi mo siya mararamdaman. Wala, bali wala lahat. Diba? Wala lahat yung mga ginawa mo, kinover, pinatawad, ganun pala sa Jesus. Ano image? Sige nga dito. Sino dito may image ka about kay Jesus? Ano ini-imagine mo na itsura ni Jesus? Sige nga. Skip tayo. Punta tayo din sa Book of Revelation. No? Magpunta na tayo din sa Book of Revelation. Revelation chapter 1 verse 12 to 13. Sino dito? Nai-imagine mo si Jesus? Sige nga, ano sa tingin mo yung itsura ni Jesus? Ano sa tingin mo? Okay, burning fire.
Yan to, kayo. Sa tingin mo, ano kaya itsura ni Jesus? Matangkad. Amen. Very innocent. Ang pogi daw. Siyempre, ano? Puti. Mabatere, pwede. Matangkad. Matangkad. Alam niyo ba, sa Bible, meron pong nagkaroon ng vision. Alam niyo ba, yung lalaki na namatay, yung theologian, yung nagkala sa Bible School, sabi nga ganito, I am willing to give up. Lahat ng mga pinag-aralan ko sa Bible School, wala. Hindi nila na-describe ng eksakto kung sino si Jesus pambihir. Akala mo si Jesus, kaya mong i-describe gamit to? Mali ka. God is not someone you can describe in your limited mind. God is beyond our mind. You cannot describe Him. Fully describing. Yes, pero mga salita. Pero wala talagang salita na makakapag-describe kung gaano ka kamahal ni Lord. Okay? Wala talaga makakapag-describe kung gaano ka kamahal ni Jesus. Yung pagtingin sa'yo ni Jesus, pure love. Yung tingin sa'yo ni Jesus, hindi yung ginawa mo kanina na hindi maganda. Ang tingin sa'yo ni Jesus, pure love. Grabe, ang ganda ng anak ko, ang pogi ng anak ko, ang perfect ng anak ko. Everything about you is perfect. Ganun ka tingnan nito. Mag-pray na tayo. Kaya sino dito, nagsasabi ka sa sarili mo na ang pangit ko? Ba't ganun yung itsura ko? O, mali ka na naman. Bakit? Mahal na mahal ka ng Lord. Unique ka, ginawa ka ng Lord. Huwag mo i-compare yung sarili mo. Never, ever compare. Gusto mo ma-depress? Ito ang pinakamadaling paraan. Compare mo yung sarili mo. Sa lahat na makikita mo, compare mo yung sarili mo. The fastest way for depression and suicide. Tapos yung buhay mo, i-compare mo sa buhay ng iba na magpapanggap lang sa Facebook. Tandaan mo, walang mag-post ng pangit sa Facebook. Lahat maganda pinapost. Tapos ikaw, compare mo yung buhay mo sa post ng tao na hindi naman nagpinapost yung mga pangit sa buhay niya. Oh. Alam niyo bang fake ang Facebook? Oh. Sige, post mo nga yung pangit sa'yo. Ikaw, hindi ka i-post yung pagkakamali mo. O, mali ba? Gusto mo ng cloud chase, no? Content creator ka. Pero sinsira ka ba sarili mo sa social media? Hindi. Never. Ano gagawin mo? Ako yung victim. Fake. Di ba? Fake yun. Kaya huwag may kukumpay yung sarili mo. Ha? Di ba? Meron pa isang disciple, the disciple si John, nung siya ay nasa island of Patmos, siya ay pinatapon kasi di mamatay-matay eh. Alam niyo ba ito? Yung nagsulat nito, si John. Si John? Sino dito ang natulungan ng kumukulong mantika? Masakit, hindi. Masakit. Alam mo ito, si John? Yung disciple? Inilaglag sa mantika, kumukulong. Hindi pa rin namatay. Grabe, ang tigas. Diba, sabi niya, wag, ano, persecution. Ikaw wag mo na nga, huwag ka na magsabi about kay Jesus. Ang ginawa ng mga ano sa kanya, mga nagpa-persecute, mga Romans, I don't know kung sino yung mga nag-sa kanya, anong ginawa? Inalugdog siya sa mantika, kumukulong, hindi mamatay-matay. Okay, ayaw mamatay-matay, ipagtapon natin sa isla. Ipinatapon siya. At doon niya po naisulat ang Revelations. Doon in-reveal sa kanya ng Lord si Jesus. Ito yung nakita niyang visions. Sabi, basahin. Basahin natin, last na, then we're gonna pray. 1, 2, 3, go! Lumakan ako upang tingnan ang nagsasalita at nakakita ako ng pintong ilawang ginto. Nakatayo sa gitna ng ilawan ang isang parang anak ng tao na nakadamit ng hanggang sangkot at may gintong pamigkis sa kanyang dibdib. Next. Ang kanyang ulo, sabi dito, ang kanyang ulo at buhok, basa, ay kasing puti na balahibo ng tupa ng niebe. At ang kanyang mata, parang apoy na nagliliyab. Kumikilang ang kanyang mga paa na parang tansong pinakintab at parang lumalayasang tubig ang kanyang tinig. Ito, isipin mo yung pangalan mo. Yung name mo, ano pangalan mo? Tapos, yung pangalan mo, isipin mo, papanggitin niya ni Jesus. Example, Job. Pagkasabi niya ng ganun, Job, parang rushing. Diba, parang, nakarinig na kayo ng ano, yung rushing na tubig, yung sobrang lakas na alon,
Nakarinig na kayo ng gano'n? Yung baha na sobrang lakas, mas malakas pa doon. Parang gano'n katindi yung boses ng Diyos, pero hindi nakakatakot. Hindi nakakatakot. Ano yung boses ni Jesus? It is holy, it is powerful, it is amazing, it is glorious, pero ang gentle. Gusto mo marinig yung boses ng Diyos? Diba? Alam mo ba, one encounter with Jesus will change your life forever. Diba? O, ito ngayon ang challenge po sa atin, mga kapatid. Diba? Ito yun. Matthew chapter 12. Diba? Nakuntaw lang daw na tayo. Verse 36 to 37. 1, 2, 3, go! Ninyo, sa araw ng paghukom, pananagutan ng tao ang bawat walang kabuluhang salita na sinabi niya. Pawawalan sala ka o parusahan batay sa iyong mga salita. Matthew chapter 6 verse 19 to 27, yung nauna po. Isa pa. Ito last na. Bakit minsan tayo tinatamad kang mag-church? Bakit minsan ayaw mo magbasa ng Bible? Bakit minsan ayaw mo mag-pray? Ayaw mo mag-worship? No? Ayaw mo sumunod kay Lord. Kasi pili mo walang pupuntahan. Pili mo walang kwenta itong mga pinaggagawa natin. Diba? Hindi totoo yan. We will have a reward in heaven. Ang tanong ko sa'yo, gusto mo ba? May reward ka? Huwag ka magpakatamad sa gawain ng Diyos. Maging seryoso ka. 1, 2, 3, go! Do not store up for yourselves treasures on earth where moth and rust destroy. And where thieves, may magnanakaw daw. Break in and steal. Ang sabi dyan, huwag ka masyadong mag-ipon dito sa mundo. Hindi ko sinasabi na masama mag-ipon, ha? Ang sinasabi dito, huwag ka kasi masyadong focus dito. Kasi, ikaw, dami kong pera. Inuod. Ang laki ng bahay ko. Wala akong time kay Lord. Magpapagawa muna ako ng bahay. Uunahin ko muna yung career ko. Uunahin ko muna yung mental health ko. Uunahin ko muna yung school ko. Hindi ko sinasabi masama, ha? May wisdom, ha? Okay. Nawala. Lumindol. Give up ang bahay. Nag-aaral ka? Bigla nagkaroon ng gera. Wala na yun. Hindi ka na makapag-aral. Di ba? Nag-iipon ako Yung ipon mo, nanakaw. Isang iglap. Yan ang sinasabi ng Lord. Huwag ka kasi masyadong nakatingin doon dito. Isipin mo langit. Ang sabi dito, ba? 1, 2, 3, go! For yourselves treasures in heaven, where moths and rust do not destroy, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, your heart will be also. Ano sabi niya? Sino dito gusto mag-ipon sa langit? Paano ka mag-ipon sa langit? Ganito. Nag-repent ka na, di ba? Nag-ornament ka na. Maglingkod ka ngayon sa Lord. Ano sabi dito? Store up for yourselves treasures in heaven. Ayoko mag-church. Wala naman nangyayari. Ayoko magbasa ng Bible. Tinatamad ako. Wala akong maintindihan. Diba? Ba't yun? Tinutokso ka ng mga klase mo. Pinapagalitan ka nanay mo. Huwag ka mag-church. Pinapersecute ka. Para sa ba lahat yan? Diba? Kung ang paningin mo, ang utang mo, nandito lang sa lupa, hindi ka talaga gaganahan. Pero kapag inisip mo na bawat ginagawa mo, bawat sacrifice mo, bawat pagpunta mo dito sa church, bawat prayer mo, bawat panalangin mo, bawat pag-iyak mo, bawat pag-oras na haba na ipinuyat mo sa pananalangin, lahat ng tiniis mo may reward. Sino dito gusto ng reward? Ewan ko din sa katabi mo kung gusto niya ng reward. Ako gusto ng reward. Ang sabi dyan, mag-ipong ka ba langit? Alam mo kung bakit? Kasi doon mo i-spend lahat eternity walang hanggan
Sa mo gusto, impyerno o langit? Tandaan mo, kapag namatay ka, hindi totoo na hindi mo na maaalala lahat. Malinaw na malinaw kung anong ginawa mo dito sa lupa. Ang dami ng mga taong gano'n namatay. Ang sabi nila, sana pala umattend ako ng church. Sana pala chinaga ko to. Sana pala nagbasa ako ng Bible. Sana pala naging seryoso ako. Sana pala yung talent ko sa pagkanta, ginamit ko kay Lord. Sana pala yung talent ko sa pagtugtog, ginamit ko na kay Lord. Kung alam ko lang. Yan ang pinaka-nakakatakot na sabihin ng isang tao. Kung alam ko lang, sana ginawa ko to. Kung alam ko lang, ate, kung alam ko lang noon pa, totoo pala talaga yung langit, totoo lang pala yung impyerno, sana noon pa ako naging seryoso sa'yo. Ako po, alam niyo, kalala ko na born again? College! Sabi ko, papira Lord, sana elementary pa lang ako nag-serve na ako sa'yo. Kung alam ko lang. Diba? Ganito pala kasaya maglingkod sa'yo. Sana elementary pa lang ako, na born again na ako, nagpapaptize na ako ng tubig, sumama na ako sa mga nag-hallelujah, hallelujah na ako, tinodo ko na sa'yo. Bakit? Kasi saglit lang ako mabubuhay. Huwag ka masyadong earthy, huwag ka masyadong makamundo. Kasi tandaan mo, mamamatay ka rin. Ay, grabe mo. Ito nga eh. Kaya nga natin pinag-aaralan eh. Kasi meron kang pupuntahan. How do you go to heaven? Paano ka makakapunta sa langit? Magpakabait? Hindi ka ba ito makakapagligtas sa'yo? Kundi si Jesus. Ang sabi sa Bible, if you believe in your heart, confess in your mouth, Jesus is Lord, you will be saved. Be baptized in the Spirit. Magpapaptize ka sa water. Sabihin nila, nagpalit na ako ng religion. Ano naman? Hindi naman to religion. Kasi pinapalo mo, si Lord. Sabi mo dito, skip ulit tayo. Diba? Sabi ni Jesus, last na to. Diba? Last. Ang sabi dito, Matthew chapter 16, nakahaba tayo konti. Pero may natutunan? Yes. Gising pa. Dapat. Ayan, diba? O, let's na to. Matthew chapter 16, verse 24 to 25. 1. Okay. Basahin mo to. Ito sinasabi sa ni Lord, ha? Si Jesus nagsabi, 1, 2, 3, go! Sinasabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, oh, ikaw yan. Sabi niya dito, sino nga? Basahin niyo, so nagdanais, sumunod sa akin, ay kailangan itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, sumunod sa akin. Ang sabi dito, ang naghahangad na maligtas ang kanyang buhay ay mawawalan ito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay para sa akin nagkakamit ito. Bakit meron sa ibang bansa, willing sila itakwil ng mga magulang nila, willing sila magugutom na ulit sa ibang bansa, no? Willing sila ma-persecute, willing sila mapahiya, willing sila mapagsabihan ng ano-ano, sumunod lang sila kay Lord. Alam mo kung bakit? Kasi totoo sila. Kasi totoo pinatawad sila sa mga kasalanan nila. Ang isang tao na hindi naramdaman kung gaano siya pinatawad ng Diyos sa mga kasalanan niya, walang pakailam yan sa Lord. Walang pagpapahalaga yan sa mga bagay na patungkol sa Diyos. Si Lord sa'yo, number 2 lang. Ouch! Sino dito priority mo si Lord? Sino dito priority mo si Lord? So let us pray na po, mga kapatid. No? I have a question. So, sino po dito? Hindi ba disconnect? Para makakonect ka po. Ayan. Sino po dito? Okay. Mga kapatid, be serious. No? Totoo po ang impyerno. No? At doon po, walang hanggang kang pahihirapan. Sasaksakin, susunugin, ang mga laman mo, literal na matutunaw, ang mga ungod, literal na kakainin ka. Talaga ate, gusto mo makita? Ay, huwag mo naman yun, baka matrauma ka. Diba? Pero meron ng mga tao namatay, napunta sa impyerno, napunta sa langit, nakita nila totoo.
Ito lang, mga kapatid, ako po, kapag meron akong kausap, tapos parang binabaliwala niya si Lord. Meron akong mga nakakausap. Pag sa school, sa trabaho, willing ka mag-sacrifice. Pero bakit kay Lord? Laging may question. Pag may pupuntahan ka, mamamasyal kayo, Enchanted Kingdom, pupunta ka sa Nagcarlan, o kaya, Nagcarlan tuloy, pupunta ka sa Bohol, sa Palawan, sa Boracay. Pag mamamasyal ka, willing kang i-sacrifice kahit yung school mo. Pero bakit pag kay Lord, pinag-iisipan mo ba? Pag may gala ng barkada, kahit pagod ka, kahit late na, kahit hindi ka pa nakagawa ng assignment mo, at kahit pagbawalan ka, pupunta ka. Pero bakit pag kay Lord, pag-iisipan mo ba? Di ba? Bakit pag sa mundo, may nanamigay daw ng pera doon, linggo, and may church? Bakit pag pera, nakakalimutan mo na sila? Bakit? Bakit pag may birthday, bakit kapag may magagandang nangyayari sa'yo, ang priority mo, nawawala si God? Ngayon ko muna yung sarili ko. Napabayaan mo ang gawain. Napabayaan mo yung mga disciple. Oras ko naman ito para sa sarili ko. Napakamakasarili. You're not dead to your sin. You are so selfish. Yes, you are. Alam mo kung bakit kaya mo ipagpalit si Lord sa mga bagay na temporal. Paano pag namatay ka? Diba? Anong kaya mong i-sacrifice para kay Lord? Ngayon, huwag niyo akong ma-misinterpret, ha? Hindi ko sinasabi, ay, huwag na ako mag-aral, wala akong magtrabaho, gano'n, hindi. Ito na sinasabi ko sa'yo, ayusin mo yung priority. Bakit kapag may pinagawa yung boss natin? Bakit kapag may pinagawa yung teacher mo? Kahit pagod na pagod ka na, gagawin mo ko. Pero pag gawain sa church, ay okay na doon. Diba? Pero pag sa iba, kahit pagalitan ka, yung boss mo, ayaw mo mapagalitan ka ng boss mo, ayaw mo mapagalitan ng teacher mo, ayaw mo ma-disappoint yung mga tao sa paligid mo, pero na-disappoint mo sa Lord. For the sake of temporary things, walang point kayo. Iiwan mo yan. Huwag mo siyadong pahalagahan yan. Diba? Meron pong story sa Bible, ang sabi niya, ang yaman ko, Lord, pag-ipon muna ako. Ano sabi sa kanya ni Jesus? Finish! Yan ang naipon mo, okay, di mamamatay ka na. Lahat yung pinagmamalaki mo, wala, iwan mo lahat yan. Ito pa, ikaw makikinagaw. My God. Ayusin mo yung priority mo, kapatid. Ayusin mo yung buhay. Sino bang importante sa'yo? Huwag mo masyadong mahal ng mundo, mamamatay ka, iiwan mo yan. Hello? Di ba iiwan mo yung mundo? Pag nanonood ka ng telenovela, pag may exam kayo, willing ka mag-prayer. Pero pag prayer, huwag ka lang. Okay na to. I'm not convinced that you really love God. Bakit? Dahil hindi mo namang pagpalit si Lord, eh. Diba? Sabi ng Lord, ang magahiya sa akin, ikakaya ko. Sarap na akin. Magot ka. Magot tayo. Diba? Ayoko mag-post sa Facebook about kay Lord. Sabihin nila, nag-iba na ako ng KJ. O kaya, sabihin nila ang KJ ko. Sabihin nila, masyado ang mga Diyos na lampas ka na sa lahat.
tandaan mo, may eternity. May pangwalang hanggan. Lahat ng ginagawa mo sa mundo, kung mabuti yung ginagawa mo, you will receive a reward. Paano pag hindi mabuti yung ginagawa mo? Doon ka matakot. Pero kung ikaw ay nandito sa church, you want to serve the Lord. You want to give your life to Jesus. You want to preach the gospel. You want to pray for your family. Nandito ka, tumutulong ka pag may nakita kang kalat, winawalis mo, nililinis mo yung CR, pag may mga upuan, inaayos mo, pag kailangan ng tulong, nandun ka, you will have your reward, says the Lord. Reward galing sa leader? Hindi. Reward galing sa Panginoon. Sige, close your eyes. Walang makikipag-usap sa katabi. Diba? Mga kapatid, ganito po tayo. Ito po yung culture natin dito sa church. No? Every time we go to the church in Sunday, ang isip po natin, hindi ganito. Mga raos lang. Hindi ho. Our mindset, when you go to the church every Sunday, you encounter God. No? Magkakaroon ng encounter sa Panginoon. Yung mindset mo, wala tayong perspective. So, ang mindset po natin, ay, baka encounter ka sa Lord. Amen? Close your eyes. Wala na po tayong speaker. Pakiano nga po. Pakiayos. Lawala po. Kasama nyo yun. Pwede pa online lang yung pag-remote po. Remote. YouTube tayo. Okay, so kung makapansin na yun, close your eyes. Kung makapansin na yun. Okay. Ito. Yes, saan pa ko lang. Bigay kayo mga kapatid. Ano na po? Bigay na kayo guys. Huwag niyo pa mong pansinin. We're gonna pray even though wala akong mic. Kahit wala akong mic, I'm gonna pray for you. Huwag niyo po kausapin yung matabi mo, please. This is very short. Mamaya, uwi na po tayo. Walang maingay, walang dadaldal. Kung ikaw ay kung ayaw mong mag-pray, please, lumala lang sa CR. Okay, install po ngayon. No? But if you want to have your encounter with the Lord, let's pray right now. We're gonna have salvation prayer. Sino po dito yung hindi ka pa, okay na tayo sa kamay mo? No? Alam mo na hindi ka pa sigurado sa langit. Alam mo na, anytime kapag namatay ka ngayon, impyerno ka pa din. Alam mo pa rin, you're not sure. Hindi ka pa rin sigurado. Hindi ka pa rin sigurado sa langit. If you are that person, pray this prayer. Be sincere. No, maging sincere ka. Hindi na ng buhay natin, kapatid. Wala kang ibang gagawin kundi magsisi sa kasalanan mo. Huwag mong sabihin yung ganito na, Lord, after this, magpapakabait na talaga ako para masave ako. Mali. Believe in Jesus. Believe in the finished work of Jesus on the cross. Yun ang gagawin mo. And then, tutulungan ka ni Lord. He will give you the Holy Spirit para mabuhay ka sa kabanalan, para itigil mo na yung pagkakasala mo. He will give you the Spirit of God. The Holy Spirit. Amen. So, do you believe that Jesus died on the cross for your sins? Naniniwala ka ba na Jesus ay namatay sa krus para sa iyo? Do you believe it with all your heart and soul?
If right now you believe na nasa tama ka ng daan, pupunta sa langit. Yes, mabilis lang. Ate, ngayon ba? Patatawarin ako agad ni Lord? Yes, the Bible said, if you confess your sins, He is just and faithful to forgive you. Diba? So ngayon pala, patatawarin ka na ni Lord agad-agad. Okay? Patatawarin ka na agad ng Panginoon. No? So it's not something na kailangan ko pang mag-ritual. No? Na kailangan ko pang gawin to. Kailangan ko muna magbago para dahil mapunta ko sa langit. Hindi. Kailangan mo ang langit. Kailangan mo si Jesus para magbago ka. Kasi kung hindi mo ibibigay ang buhay mo kay Jesus, hindi ka tatanggapin sa langit. Alam mo kung bakit? Kasi hindi kayang bayaran ang kabutihan mo. Hindi kayang bayaran ng church. Hindi kayang bayaran ng kahit anong bigay mo sa charity, yung kasalanan mo. Si Lord lang, isang beses lang namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo para sa'yo. Mga kapatid, ngayon ko, I want us to be sure of heaven. Gusto ko maging sure ka na sa langit. Maging sigurado ka. Hindi pwede 50-50. Hindi pwede 99. Hindi pwede 98. Kasi hindi mo alam bukas baka gandun ka na lang. Last mo na pala. Hindi mo pa alam. So follow this prayer. Mga bata, ikaw ba nare-realize mo ngayon? Minsan nasama talaga ng ugali. Minsan nagsalba-salbahin mo. Congratulations. Kasi nare-realize mo yun ngayon. Ibig sabihin, you are willing to repent. Willing ka. Nakikita mo ang kasalanan mo. Nakikita mo yung parulihan mo. Hindi ka rin ang iba. Pero marulihan mo. And you're willing to receive forgiveness of your sins. Hallelujah. Close your eyes, mga kapatid. Can we stand up? Tayo po tayo. While we are all praying. Hallelujah. Let's all stand up. Amen. Short prayer before I close. Diba? Close your eyes. Walang titigil sa katabi. Please, walang titigil sa katabi. Kanya-kanya po tayo dito. Sino dito? Genuinely want to give your life to Jesus. You want to be sure of heaven. Parang yan, tagal ko na ng church eh. Hindi naman yan sa puling church. Tapos you want 100% assurance that you will be in heaven. You want to be in heaven on earth. On earth as it is in heaven. Lord. Gusto mo ba yun? You want to receive the forgiveness of your sins. Pwede tayo taas na yung kanan kamay mo. Raise up your right hand. Kapatid, urgent, kailangan ngayon na you need to be sure of heaven. Life is so short. Hindi mo alam hanggang saan ka. Hindi mo alam hanggang kailan ka. Kailan ka maglilingkod sa Lord? Kailan ka magiging seryoso sa Panginoon pag muling hininga mo na? Hindi na po ito. Ngayon pa lang, use your life for the glory of God. Heaven is waiting. Heaven is rejoicing. Oh, hallelujah, Lord. Salamat po, God. Mga kapatid, kanina po kumakanta tayo. Listen to me, Lord. Open your eyes here. Kanina nung kumakanta tayo, tumatayo yung balahibo mo. Simula ulo, simula paa hanggang ulo. Alam mo kung bakit? I hear sounds. I hear voices. Parang may mga sumasabay. Look. I hear the song of heaven. Gusto kong umiyak, pero hindi ako makaiyak kasi kumakanta ako. But Lord, I literally hear a sound. Not the sound, but many sounds, Lord. Habang kumakanta kami kanina, Lord God. The sound of heaven. Grabe. Tumayo lahat ng balahibo ko sa katawan as I hear that.
because I praise the Lord. Wow. Grabe. Pray this prayer, sabihin mo itong prayer na to. If you're serious, wanting to love Jesus, you want to follow me sa snow. Sa kaya sa heaven. I don't know about you, pero